Maaga nga ako nag-isip ng mauulam namin ngayon. Buti na nga lang ay merong pusit dito. Sa may aplaya, marami kasing namusit kagabi. Kaya ayan, sariwang-sariwa yung mga pusit ngayon at ang kilo nga niyan ay 150. Maaga nga ako nag-intindi dahil nga meron akong iririban ngayong araw. Ako na nga rin ang namili ng pusit dito kasi nga ay ang gusto ng mister ko ay yung maliliit. Maganda rin kasi yung maliliit kasi marami. Matitipid nga naming ulam. Kapag dito ka nga bumibili sa may aplaya ay meron pa nga yung discount. Unlike nga sa may palengke ay sobrang mahal lang nga ng kilo. Minsan nga kapag bumibili ako dito sa aplaya ng isda na 80 pesos ang kilo, sa palengke nga ay 180, so bali 100 ngayon kanilang tinutubo. At tignan nyo naman itong pusit na to, sariwang-sariwa pa nga at bagong huli. Sobrang lamig nga ng tubig, kaya ayan. Dito nga lang ako sa ibabaw naghahanap. Marami nga sana akong gustong luto pa dito sa pusit na gagawin, kaya lang nga meron akong trabaho ngayon, sayang rin yung 1.5. Ang ribad ko nga ay depende nga sa buhok. Kapag mahaba at makapal, ayan, iba yung presyo niyan. At kapag nga maigsi lang, ay iba rin. Syempre, mas may discount tayo kapag maigsi lang yung buhok. Bago nga ako pumunta doon, syempre naligo nga muna ako. Kapag kasi mamaya ba ako maliligo, mapapasma nga ako. Syempre pagka uwi ko mamaya galing sa riband, hindi ako magbabasa ng kamay. Kaya ayan, nagtingin na talaga ako dito at dinamihan ko na nga itong binili kong pusit. Ito nga yung buhok ni client nung hindi ko pa nga yan napaplansya. Tapos binabaran ko nga yan ng 2 oras ng gamot na pang riband na pang straightening. Alam nyo bang kulot na kulot yung buhok ni client na yan. Tapos nung binabaran ko na nga siya ng straightening ng 2 hours, ay ayan, nag-straight na nga siya ng konti. Kaya lang nga kinky talaga yung kanyang hair. Hindi ko na video na kanina yung normal hair ni client, pero as in kulot talaga siya. Kung pagkakulot niya nga ay lampas nga sa liig, hindi ganyan kahaba. At nung binamaran ko na nga siya ng pang straightening na gamot, ganyan na nga yung kanyang buhok. Kaya lang kailangan pa nga talaga natin yung planchahin. At nung naplansya ko na nga iyan, nag-add naman ako sunod ng pang number 2, tapos nilagyan ko nga siya ng pangkulay kasi gusto ni client may pakulay yung kanyang buhok. At para nga hindi ako matagalan ng sobra, ay nilagay ko na nga yung pangkulay sa number 2 na gamot. Hinalo ko na nga siya sa neutralizer. Alam nyo, ang pinakamatagal talaga dito sa pagre-ribbon ay yung pagsisection ng hair, tapos paglalagay ng gamot, and then kapag natapos naman na yun ay yung pagpaplansya. Alam nyo bang inabot ako ng 2 to 3 hours para lang magplansya at para nga lang hindi backjob yung trabaho ko kasi hindi tayo makakaulit kapag na-backjob ako, no? Kaya pagkatapos ko talaga mag-ribbon, sinasabi ko talaga sa client na kapag na-backjob nga yung aking gawa mag-chat nga lang sa akin kasi uulitin ko at iaayos ko ngayon kanilang buhok. Syempre nag-a-advance na ako ng sinasabi sa kanila kasi mahirap nang mapahiya sa client mo, binabayaran ka ng tama. At pagkatapos ko nga magbabad ng number 2, ayan, ginupitan ko nga si client. Pinantay ko nga lang yung kanyang hair at eto na nga yung kanyang buhok nung pagkatapos kong gupitan at naplansya ko na nga ng pangalawang beses. Sunod gang nilagay dyan yung matapos banlawan ng gamot na number 2 at ng pangkulay ay nilagyan ko na nga yan ng Brazilian. Ang buhok kasi kapag reband lang hindi masyadong maganda, nagfa-fly away siya, kunting hangin lang fly away. Pero ganun. Kapag yung buhok mo may Brazilian, malambot nga. Alam nyo bang alas 6 na ako ng gabi nakauwi. Alas 8 ako nagsimula ng umaga at nakauwi nga ako ay alas 6 kasi natagalan ako sa pagbababad daw sa section ng hair, paglalagay ng gamot, and then ang pinakamatagal talaga ay yung pagpaplansya kasi kailangan mo pang lutuin ng maigi yung kanyang. At nung natapos na nga ako magplansya ng pinakalas na plansya, ayan, nabuhayan na nga ako ng loob kasi makakauwi na. Nagpasundo nga lang ako sa mister ko kasi nga yung motor ko ay sira nandun sa office na iwan. At yung pusit nga na sinasabi kong tirahan ako ay hindi nga ako natirahan, kaya ayan, may pera tayo ngayon kaya meron tayong pambili ng ulam. Syempre naman, ganito talaga ako kapag may pera, galante, pero kapag walang pera, naku, asahan mo magiging kuripot talaga yan. Okay lang yan kasi kapag may pera tayo, yun talaga purpose natin sa buhay, yung ibili ng mga kain. Anuhin mo naman ang pera kung gutom ka. Ang binili ko nga lang ulam dyan, sariwang isdang bato, tapos pinaksiw nga lang namin. So ayan, hanggang dito na lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!